Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong chacha. Pero hindi po in full details, no? Tatlong senador po ang ating pag-uusapan ngayon kasi alam nyo naman, merong isa dyan na itsupwera, no? Parang saling pusa lang sa Senado. Karamihan po sa atin, nagkamali. Ika nga nung iba, nabudol. No? Pero bago po tayo magsimula at magbigay ng ating opinion at reaksyon, tayo po'y magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, mga followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo. Ganon din po sa mga nagko-komento sa ating video, no, yung tamang komento at yung mga positive vibes na binibigay ninyo nakakapagbigay taba po sa ating puso, no? Nakakaparang ay, ang ganda naman, papuri, mga ganon. Nakakatuwa po. Pero may ilan-ilan na mga bashers natin. Tulad po nung isa na sabi niya, ayaw niya na sa akin kasi daw po lagi ko daw sinasabi, correct me if I'm wrong. Oh, ang gusto niya, maging perfect ako. Kasi siguro malamang siya, perfectionist siya. So, ikaw na nagsabi niya, no, hindi ko po matandaan kung sino siya, gunggong ka. Kung gusto mo, mag-vlog ka rin. At wag mong sabihin yung correct me if I'm wrong, ewan ko lang. No? Kaya nga po mga kababayan at kaibigan, kaya natin sinasabi yung praise na yon just to protect ourselves na hindi tayo makalibel o makapagbigay ng fake news. And also, hindi ka nagmamataas, hindi ka nagmamagaling. No? Even though na ating binabasang mga balita at kinokomentohan, minsan kinakailangan mong maging patas at protektahan ng sarili mo. Kaya minsan sinasabi po naming mga ibang vloggers o influencers na correct me if I'm wrong kasi hindi naman po kami perfect. Ayan ha, kung may magko-komento pa ng ganun, edi mag-vlog kayo at hindi kayo kawalan sa ating ating channel dahil tayo nagbibigay tayo ng ating opinion base dito po sa mga balita na nangyayari at hindi tayo mag-fake news. Kung gusto nyo ng very perfect, maghanap kayo ng vlogger at influencer na perfect. Yun. Tingin niya sa sarili niya, perfecto siya kung naaasar ka sa word na correct me if I'm wrong, edi ito na lang, English kasi yon, itama nyo ako kung mali ako. Di po ba? Eto po, uunahin natin itong lahat ng balita po natin, article, galing po sa Politico. Maraming salamat po sa Politico. Okay, so eto po, itong chacha na to ay umabot na sa Senado, na i-vlog na natin yan. No? Nag-atas na po ang ating Pangulong BBM na pangunahan ng Senado ang pag-uusap dyan sa charter change sa ating 1987 na bulok-bulok na konstitusyon. Pero at least merong konstitusyon. Yun nga lang, alam niyo na, sabi nga ni Maldita ng Bayan, anti-Marcos yan. O anti-Marcos naman pala, bakit hindi ikaw ang manguna sa pagsusulong ng revision o amendments? Wala gusto niya pa rin, para pangalandakan niya, narcissistic. Anti-Marcos, okay lang kami dyan. Anti-Marcos para palagi kami pag-usapan. Pero siya lang ang gusto niya. Selfish ito, Maldita ng Bayan na ito. Mamaya, kasama po siya dito sa topic na ito. It includes Senator Angara, si Robin, at itong malditang ating ng bayan ninyo. No? Pero uunahin natin yung kay Senator Angara. Kasi po, tulad ng sinabi ko, inatas na ng Pangulo sa Senado na sila muna ang manguna dyan. Pero, tingnan nyo ha, magaling pa rin si Ninong Martin Romualdez. Bakit? Kasi, with his initiative, hindi po yung People's Initiative with his initiative, sinabi niya
bago mag-close ang session nila nung last year for holiday break, binanggit niya yan na bubuksan natin ang charter change ng 2024. O ayon, nagulantang ang utak nila, lahat ng oposisyon, kabilang na si Maldita ng Bayan, na galit sa kanyang pinsan, no? Na talagang tinitira niya, sinisiraan niya. O, di ba? Nagising, napukaw ni Martin ang mga kaisipan ng mga ito. Kasi kung walang magbabanggit niyan, wala yan. Hindi papansinin yan. Tenga yan. O ngayon, taranta sila. O tapos may pumasok pa na nagpi-People's Initiative na pirma, yung EDSA Puera. O di ba? Isipin nyo, si Martin have the balls. Sinong Martin have the guts to say it. Parang siya lang yung nag-poke sa bear. O yung bear, what the? Sasabihin, what the F? O yun, nagising. Ayan, nag-ingay. Di ba? O. Di ba? Ang galing, di ba? Hindi nyo ba naisip yan? O, sinong Martin, no? Maski na binabatikos, binabash, pero siya ang nanguna. Kung baga sa gulo, siya ang pasimuno. Siya ang instigator. O, di ba? Congratulations, nung Martin. Nung sinabi na ng Pangulo na pangunahan ng Senado, ano lang ang ginawa ni Nong Martin? Nasa sideline na lang siya. Sabi niya, I will support. Di ba? At least siya, sa isip-isip niya, sa akin lang to ha, sa akin lang. Di ba? Nagising ko kayo. Nang dahil sa akin, nagising kayo. Yun nga lang, tinitira siya ng mga Duterte Burak supporter at ng mga anti-Marcoses. Pero sabi niya, I can take it as long as there will be a good thing that will come out from this. Ayan na, pag-uusapan na. At eto na nga po, inaatang na kay Senator Angara na siya ang maglilid ng debate ng Chacha dyan sa Senate floor. Bakit si Angara? Si Angara, ang committee niyan is finance. Dapat si Mr. Wonderful Tonight ang maglilid niyan kasi siya ang sa Committee on Constitutional Reform. Di po ba? Tama, mali. Kaya dito, sa balita, sa headlines ng Politico, ang sabi, et chapwera si Robin. Kaya nga bundo sa simula natin kanina, sinabi ko, saling pusa. Saling pusa lang si Robin. Di ba? Kasi, biruin mo, ikaw ang chairman sa Committee on Constitutional Reform, pero hindi ibinigay sa'yo ang paglilid ng debate. Bakit? So, iisipin natin, there's something wrong with that. Siya ang sa committee, siya ang chairman eh. Bakit mo ibibigay kay Angara yan? Finance yan. Ano ang nakita ni Mig Subiri kay Angara? Kasi po, nag-file po ng joint resolution yan eh. Resolution of both houses number 6 ang Senado para po dito. Now, ang kasama po dyan sa resolution na yan na authors ay si Angara at si Senate Pro Tempore Ligarda. Wala po si Robin. Di ba? Yan chapwera si Robin. Angara, not Padilla, to lead Senate debates on Chacha. Ako, sakit sa pride. Ang sakit. It hurts me. Alam mo, mamaya ito, baka buti na lang. Suspended ang gikan sa China para sa China. Otherwise, baka nagnangak-ngak na naman ito doon. Baka sasabihin na naman ito, Senate is the... biglang napaisip. Teka muna, nandyan yung best friend ko, si Amy. Hindi ko pwede sabihin yan. Alam nyo kung saan kumuha ng textbooks
no? Yung sinabi ni Aimee, na-vlog natin to na blood is thicker than water. But pagdating sa kapakanan ng bansa, walang kamag-anak. Alam nyo saan niya nakuha yan? Dito. Bakit ko nasabi? Kasi, di ba sinabi nito na yung Kongreso is the most rotten institution? Eh, hindi niya na inisip. Nandun yung anak niya. So, kabilang yung anak niya sa mga bulok na kamatis. O di ba yun ang classic example na walang kamag-anak? Anak niya yun. O, sinabihan niya ng most rotten institution. Eh, congressman yung anak mo. Yon, kaya yan. Kaya nga, besi-besi sila. Si Maldita ng Bayan at si Dutards. Oh, okay. So, balik tayo dito. Di ba na-link lang natin? Oh, bakit? Basahin natin. Bakit si Senator Angara ang napisil? No? It hurts my pride. Nako. You don't look wonderful tonight. Hindi siya makapagsumbong kay Digong kasi suspended ang programa ni Digong. Ito po sabi dito sa balita nito. Senator Angara will take the lead in discussing the resolution pushing for economic amendments to the Constitution even if Senator Padilla chairs the Senate Committee on Charter Change. Angara will lead a subcommittee under the Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes for the discussion of resolution of both houses number 6, ito yung RBH 6, which was filed by Senate President Juan Miguel Zubiri. The chairman of the Senate Finance Committee, si Angara yan, believes his experience, tandaan nyo ha, tandaan ninyo, his experience as a lawyer will be handy in the discussion on charter change. Kita nyo yung one term, probably, no? Yan ang panuntunan ni Zubiri, bakit niya tinap si Angara na mag-lead dito sa debate ng resolution nitong RB 86. Kasi po, lawyer. O, doon sa mga nagchachastay sa akin, abogado. Hindi abogago. Eh si Robin, ano? Kayo? Sige nga, dyan nga sa comment section. Ano si Robin? Ha? He doesn't look wonderful tonight. I don't feel wonderful. Read my lips. Ha? Lawyer. Abogado. Eh yung iba, abogago. Sasabihin nyo bang bias? Well, on my opinion, nararapat lamang na abogado or lawyer ang sumabak dito sa mga ganitong debate because they fully understand the context kung ano man po yung pagbabatihan nila pagdating sa mga batas. Lalong-lalo na sa mga constitutionality ng mga batas o resolusyon na gusto nilang pag-usapan, pagdebatihan. Now, no, very rare na hindi abogado ang makikipagdebate pagdating sa mga sensitibong bagay na ito na kung saan ang konstitusyon na, the highest law of the land, ang pag-uusapan. Or any legal matters. Very rare po. No? So, malamang yan, pag hindi abogado ang sasabak dito, baka ang daming dalang resource person yan. Ay, kung ganun lang pala naman, edi yung resource person mo na lang na abogado ang isabak mo diyan kaysa sa ikaw. 'Di ba? O di kayang mangyari diyan habang nakikipag-interpolate ka, may abot ng papel, may bumubulong. 'Di ba?
So that's why sa aking opinion, this is a good move. Pero sana naman huwag magdadamdam si Mr. Robin Wonderful tonight. And also, sa bagay, hindi naman sa pagmamaliit sa'yo, you're a neophyte senator. Di po ba? O, okay? So dito sabi pa nila, sabi ni Senator Angara, sabi nila, maganda kung may abogado na namumuno sa usapan. Dahil sa ligang batas po ito, handa naman tayong tumulong sa Senado at sa liderato ng Senado. O, tama pala tayo. Di ba? Magkapareho kami ng opinyon at reaksyon ni Senator Angara. Ang usapan dito ay ang ating 1987 Constitution. That is a very sensitive matter. Pero sinasabi ko sa inyo, it's very rare na hindi isang abogado ang sasabak sa usaping ito. Kasi kung parang ano ka lang dyan, yung nagmamagaling ka dyan, kakainin ka ng buong buo ng mga to. They gonna swallow you whole. O, di ba, Tori? Yeah, Tori. Yan yung friend kong, ang galing-galing mag-English. No? Tatanong pa nga ako dyan, tama ba tong English ko? Saka hindi nyo pagkakamalang Pinoy yan. Pag nagsalita ng English, walang accent, nakatulad ko. Na ang tigas-tigas ng dila. Uy, sabi nila, uy, matigas dila mo ha. Uy. Joke lang po. Majority of the senators are amending the economic provisions and not the political ones. Correct, tama naman po. Sana ayan ang tunay nyong hangarin. Hanggang dyan lang po. Hanggang economic provisions lang. Kasi yan din ang gusto ni Ninong Martin. Pero may mga iba po na twisted mind na iba-iba na yung pumapasok sa kanilang kaisipan. Simula pa lang noon nung sinabi niya, we want to open up the economy. So itatakel natin ang ating constitution to ease out, pagaanin, luwagan ang economic provision na nandun sa constitution. Pero may mga kaagad na nag-isip, maging makitid ang utak na hindi pwede. Baka pasukan yan. Mamaya yan. Malalaman nyo. No? May magsasabing ganyan. Kasi ang iniisip kaagad, political. Baka daw palawagin nila yung mga kapangyarihan at termino nila. Ako, Diyos mio. Hindi pa nga nagsisimula, nandun na ang negativity. Sa bagay, mga kababayan, it's a human nature na pag may ganyan at hindi ka sang-ayon, you will react in a negative manner. Why not? Busisiin nyo muna. Alamin nyo muna yung katotohanan. Give this group of people ample time to explain it to you better, and if you are willing to listen carefully and with fully understanding it. Hindi yung sinabi lang ni Nong Martin noon wala pa nga yung movement or yung resolution o what. Bigla na kayong nagbigay. Napaka-bitter naman ninyo. 'Di ba? Ang dami ng sinabing masama, lalo na kay Ninong Martin. Siya daw ang pasimuno niyang People's Initiative. Yung pinsan niya, chinachastay siya. Kung ano-ano na ang lumabas. Ang pinag-uusapan lang, yung charter change, kung ano ng personal ang lumalabas. Dahil may tampo daw siya. Doon sa malditang atin na to. Diba? Nagatungan na ng nagatungan, naging personal. Kita nyo pa paano nila balawrain si speaker? Buti na lang yung big teddy bear, dahaga buluan, walang sinasabi. Ngayon, nasa Davos, no? Inilalako ang Pilipinas sa mga businessman. Kaya nga po, gusto niya yan na maamyendahan itong economic provisions. Nothing less. Tapos sinasabi, gusto daw maging prime minister. Gunggong pala kayo. May nabasa po ako na isang op-ed, no, dun sa nagsusulong yung may FB page na Correct Movement, yung isa pong administrator. Sinabi niya, hindi pwedeng mangyaring maging prime minister itong si Martin. Pag ano man ang mangyari, ganito. Kasi may mga nega na ang nangunguna pa na magchastay sa kanya ay yung sarili niyang kadugo. Personal. Di po ba? Sinong hindi maano diyan?
Oh my God. O eto pa, ha? Eto naman ang magandang sinabi ni Angara. Si Angara, mild-manner ito eh. As if the Senate leadership was cool, yung tinanong daw yung leadership ng Senado kung okay lang to Padilla leading the hearings on HB 86. Angara said his colleagues, yung mga kasamahan niya, still has to approve the subcommittee report as chairperson of the Senate Committee on Charter Change. Quote, si Senator Robin po ang chairman namin sa constitutional amendments. Siya ay pabor sa malawakang pagbabago. I think federalist siya. Yun ang isa sa mga pag-uusapan pabalik. Okay? Padilla earlier filed Senate resolution of both houses, number 5 naman ito, which tinkered with the political provisions to extend elected official terms. Ito yung yung sinusulong niya, yung vice president, president, saka mga Congress, okay? Si Senator Padilla ay pabor sa political charter change. Pero karamihan, ang mayorya ay pabor lang sa economic provisions, okay? So doon sa resolution ni Robin, si Wonderful Tonight, yung RBH 5, political. Gusto niyang baguhin yung mga term limits ng mga executive and the legislative. Pero itong RBH 6, economic provision lang, walang political. So dapat chinatastais nyo si Robin. Di po ba? Tama, mali. Dapat ang binabanatan nyo si Wonderful Tonight bakit nyo binabanatan si Nong Martin? Dahil siya ang nagpagising sa inyo na ang katotohanan ay ayaw nyong tanggapin. Na totoo yung sinasabi nila na yung economic provision sa ating constitution ay napakahigpit. It's holding us up. Nilak tayo para umusad yung ating ekonomiya. Even though marami na kayong nagawang batas tulad nung ginawa nila Subiri na yung PSA na natin yun sa isang vlog natin, no? May IRR na nga yun sabi doon, foreign investors can have 100% ownership on certain investments lang, not the whole thing. Kasi nga, ang sabi nga ng Pangulo, hindi naman pwede yon. Kasi iniingatan natin na maapektuhan ng ating pabahay, which is good. Diba? Kasi pag nagsabi mong 100% ownership yung mga foreign investors, they can have their own land, 100%. O saan kukuha ng lupa yan? Bibili yan. Ang gusto ng Pangulo, unahin muna ang mga Pilipino. Lalong-lalo na in terms of pabahay. Di ba sabi niya nga, before matapos ang termino ko, dapat meron ng 6 million or more houses dito sa mga deserving Filipinos. Yun ang inayo ng Pangulo. Sinabi niya rin yan kay Subiri. Ayaw niya rin nun. Pero kung may magagawa kayo na go around to that, na hindi maaapektuhan yung programa ng gobyernong ito tungkol sa pabahay and environmentally sound, no? Kasi kailangan mo yung nating environment. Ngangaw-ngaw diyan yung mga pro-environment diyan. Syempre, di po ba? Gawan ninyo. Kaya ito, titignan, babasahin pa lang. Wala pang napag-aagrihan. They haven't come to the terms yet. Tapos itong mga ay, nag-do, re, mi, fa, sol, la, ti, do na. Mamaya, bababa na yan. Do, tila, sol, pa, mi, re, do. Di ba? Kay gali, Sobra naman ito. Ito pa. Angara joined Senate President Juan Miguel Zubiri and Senate Pro Tempore si Ligarda nga, tulad ng sinabi ko, in signing the RBH 6 seeking to amend, ito, yung gusto nilang i-amend, dito sa resolution of both houses number 6. Articles 12, the National Patrimony and Economy, nabasa ko po yan. Articles 14, Education, Science and Technology, Arts and Culture and Sports. And Article 16, General Provision of the Constitution. In the resolution, itong RBH 6, Congress is proposing to ease the restrictive provisions limiting Filipino ownership of public utilities, basic educational institution, and corporations. The resolution seeks to insert the phrase
Ayun, yung i-insert nila, meaning amending. Hindi revising. Okay? Unless otherwise provided by law. Ayun, yung quote na yon. To liberalize certain industries and draw more foreign investments to the country. Okay, Tagalogin natin ito. Ang resolusyong ito ay naghahangad na ilagay ang mga katagang ito. Quote, Englishin ko na lang. Unless otherwise provided by law. Ibig sabihin, kung ito po ay naaayon o inaayunan ng batas, ng nalalahad sa batas, unless provided by law. Yan. To liberalize. Alam nyo na yung word na liberalize. Ibon mang malayang lumipad. Certain industries, mga industriya, at lalo pang makahikayat ng mga foreigner na mag-i-invest sa bansa. Ayan, ang hirap pala itagalog nun, ang haba. Diba? They try to amend and insert that particular phrase unless otherwise provided by law. Yan. Ngayon, ano yung provided by law? It depends to them kung ano yun, no? Okay? So, yan po, ang galing ng explanation ni Angara. No? Ako po, napapabilib naman sa taong to. Unang-una, mild manner po yan. Mild manner. Niya, yung very sensible, no? Hindi siya nagagalit kaagad. Madali nga rin tong yung magbigay ng papuri, di ba? Lalo na sinabi niya yung budget hearing ng Office of the President. Very streamlined. Very detailed. Di ba? Yan. Next, punta naman tayo dito sa sinabi ni Mr. Robin Padilla, si Wonderful Tonight. Politiko pa rin, mga kababayan. Once again, thank you po sa politiko. Robin Padilla recalls Chacha push after losing lead role in Senate debates to Angara. Sa palagay nyo ba, bitter ba si Robin? Naghihinanakit ba siya? Sa aking paningin, no, sa aking opinion, masakit yan. No? It hurts. Kasi ako, ang chairman dito sa charter, change na ito. No? Committee on Constitutional Reform. No? Pero siguro, tanggapin na lang natin. No? Otherwise, ipaglaban mo kung talagang kaya mong idebate. Di po ba? Ang sabi lang dito, nire-recall niya lang yung panahon na siya ang nagpo-push nung Chacha. No? Ito po. Senator Padilla saw it fit, no, to remind the public about his support for charter change after being eased out of a leading role in the Senate's upcoming discussion on economic amendments to the 1987 Constitution. Sinasabi niya lang na siya po ay sumusuporta sa charter change. Okay? Padilla, an action star. Talagang pinangalandakan. Hindi sinabing lawyer. Kasi action star ka. Loko din tong politiko, simple magpatama, no? Took to Facebook to remind his colleagues that his committee drafted the report as early as March last year seeking to ease the Charter's specific economic provisions. Tama, naalala ko yan, mga kababayan. Si Robin nga yan Talagang niyan, maingay po yan dati. Kaso, tama rin siya. Siguro may karapatan din siyang magtampo kasi nung siya na ang nagsusulong, no? Walang bumili. Kokonti lang yung mga kakampi niya lang. Hindi siya nakakuha ng 3/4 yata na boto, no? Kasi sa akin hindi niya siguro maidepensa maigi. Hindi niya maipaliwanag maigi bakit kinakailangan natin magkaroon ng charter change sa economic provision ng ating current constitution. Kaya hindi siya nabenta. Ngayon, sino ang nag-ingay? Ang tanong, si Martin ba ay lawyer? Abogado ba
Sinong Martin? O, sige nga, pakitingnan nyo na nga lang dyan. Ano ba siya? May law degree ba si Martin? Kung wala man, pero kasi leader siya ng House of Representatives. Dininig siya ng mga colleagues niya. O, nag-ingay ang mga colleagues niya. Ayun. Yun nga lang, merong mga pessimistic. Pero si Robin, mag-isa lang siya. Wala pa siyang hatak. O ayun, na punta sa cabinet, no? Sa stock room yung kanyang proposal. O. The report, however, did not get support from his colleagues, prompting Padilla to declare his economic charter change initiative was dead. O wala. Kasi nga walang suporta, kulang sa pagpapaliwanag, kulang sa information drive. Ito, nandiyan pa may isang grupo ng pirma. Di ba? Sa kaintindihin nyo, mas marami ang congressman kumpara sa senador. O ayun. Pagkatapos ng halos 2 taon na nasa akin, ang mga namumuno sa Senado ay nagsulong ng bagong resolusyon para sa unless otherwise provided by law. Ayun nga yung gustong i-insert. O, tingnan nyo. Ang galing din ng patama ni Mr. Wonderful tonight. May committee report na po patungkol sa economic provision ng 1987 Constitution. Wala nga lang pong pumirma na senador para madala sa floor noong panahon na yon dahil kontra po sila. O bakit ngayon hindi na sila kumukontra? Kasi inunahan sila ng People's Initiative. Kaya they have to counter that one. Di ba? Kailangan talaga, Robin, nag-ingay ka na naghanap ka ng kaalyado. That is what you call a good planning. Parang sasabak ka sa gera, you have to have a good plan na pinagbubuan mo yan ng mahabang panahon. Oh, eto si Martin, binuka lang yung bibig eh. We will tackle Chacha in 2024. Siguro yung mga kontra ng mga congressman, hindi nakakatulog nung holiday break nila. Tingnan nyo si Lagman, siya ang unang bumukang bibig dyan eh. Ay, may bayaran na, may bayaran. Doon sa aming distrito, may bayaran. Siya yan, si Lagman. Yan ang nabasa ko. Di ba? Nakakatuwa, no? Kaya, pero sa akin, sa patmahin ko, medyo nagdadamdam si Robin, pero accept the fact. Accept the fact that it did not work on you because you don't have any clout. Wala ka pang power. No? Maybe because of, sabi nga ni politiko, an action star. Di sana, kung ikaw ay pinagkakatiwalaan ni Subiri, di sana ikaw na ang tinap na mamuno dyan sa debate. Kaso kinuha niya si Angara. Bakit? Kasi si Angara, lawyer. Hindi sa minamaliit natin ang kakayahan mo. Bokya ka na nga nun eh. Hindi mo nga naipaglaban. Diba? Hindi mo nagawa ng paraan para dalhin sa plenaryo. O tapos sasaba ka sa debate. Pero alam mo maganda 'yan. Para makita natin ang kakayahan ni Robin. Sana, no? Yun ang gusto ko eh. Pero ito po, very positive siya ha. Yun ang maganda kay Robin. Aside, siguro nagtatampo siya deep inside him. Walang hiya to. Nung ako ayaw. Tapos nung ganito. Syempre, iba na yun eh. Sabi ko sa inyo, iba yung panahon noon sa ngayon. Diba? I-relate nyo yan sa ating economy. Iba yung panahon ni Curicom sa panahon ngayon. Diba may time nga, nung panahon ni Ramos, andyan na yung pirma, nagsusulong na sila. Doon pa lang kay Ramos, nakita na nila itong pirma na may mga lawyers niya na yung nilalaman ng mga artikulo na gustong amendahan nitong mga to ay napaka-restrictive. Di po ba? Pero wala eh. Kasi yung clout o yung power ng pro-1987 Constitution ay napakalakas. Kasi unang-una, ayaw nilang mapahiya. Nagkamali sila. Ayaw nilang mapahiya na sinuportahan nila ang isang malaking pagkakamali. Sa punto ni Robin, yung ikaw ang nagsulong, wala pa walang clamor. Iba yung kanilang attention.
Pero ngayon, kasi may isang speaker na ibinuka yung bibig that has the balls and take all in, all the criticism, saluhin niya lahat, para lang mapag-usapan. That's how you do it. Di ba? Kasi ikaw gado ka lang, gado. Wala ka, hindi ka naghanap ng mga taong dapat magngaw-ngaw dyan sa charter change mo that time. Oh, siguro, feeling, nararamdaman niya, may tampo siya, pero iris, huwariris, ika nga nila. Yan na yan, nandyan na yan, di ba? O, sa dulo na lang tayo. Napakagandang balita po ito para sa bayan. Magkakaroon na po ng bagong sigla ang ating ekonomiya tungo sa pag-unlad ng buhay ng mga Pilipino. Okay, I commend Senator Wonderful tonight for this statement. Positive pa rin siya. Even though na hindi napunta sa kanya itong lead role na to. Kung baga sa movie, na pass up ka. Kasi meron pang mas magaling na artista kaysa sa iyo. Okay, so wag nang magtampo. Ika nga ni Maldita ng Bayan, kung para sa bayan, tablado ang lahat. Tama, mali. Oh, di ba? Oh, eto na. Punta na tayo kay Maldita ng Bayan. Oh, di ba? Ang galing ng segue natin, no? Tama-tama. Duktong yan. Oh. Sabi pa rin sa politiko, again, politiko, maraming salamat po sa balita ninyo, no? Nagbibigay lang po tayo ng reaction after na mabasa natin ang balita. Eto po ang sabi ng Maldita ng Bayan ninyo. Patay na PI nyo. Uy, wag ka namang ganyan, Senator Amy. Sobra ka naman nagmumura ka ba? PI ka din, PI ka din. Nagmumura ka, minumura mo ba kami? Ha? Ano ba yan? Patay na PI ninyo? Ano yung PI? Kayo nga, ano ba yung PI na tinutukoy nitong Maldita ng Bayan na ito? Oh, Amy, People's Initiative. Ayun naman pala, People's Initiative Dead on arrival o DOA daw. Hindi na umabot ng hospital. Kumbaga, hindi na umabot sa kongreso. Pero, talo ka pa rin ni Martin. Bakit? Tulad ng sabi ko kanina, dahil sa bunganga ni Nong Martin galing yan, nagising kayo. Di ba? Galing. Kumbaga si Martin, ito yung yung makulit. Sabi nang wag nang galawin, ginalaw pa rin. Ayan, ay natapon, ay nako nahalo, ay iba na timpla. Ang kulit ko, no? Nakita niyo yung punto ko. Etong mga mambabatas na ito, hindi maaantig kung hindi sinimulan ni Speaker. Hindi nagmula sa House of Representatives. Kasi si Nong Martin nakakita ng mga kakamping, mga congressman. Di ba si Dong Gonzales, ng representative ng isang distrito sa Pampanga? In-interview siya. Ang sabi niya, charter economic provision. Pero itong si Amy, nung sinabi, baka may gustong maging prime minister, hindi kasi manalong presidente. Kita mo ang twisted mind din nito. Personal kaagad ang atake. Classic textbook ng dilawan. Ito ay dilawan. Bakit? Kampi nito Diba dilawan yan? DDS. Die Hard Dilawan Supporter. Mga origination ay dilaw. Di po ba? Ayan. Pasalamat tayo kay Nong Martin. Dahil na antig kayo, nasundot ang mga tumbong ninyo. Ngayon, nag-aaray kayo. Ngayon, di kumilos kayo. Kaysa naman papetiks-petiks lang kayo dyan. Ayan. Congratulations, Nong Martin. Pero, tanggapin mo rin yung batikos. Kawawa naman si Nong Martin, The huggable teddy bear, pero talagang binabato ni Amy ng talagang sa bagay. Sabi, sige, balahurain ko na lang yung pinsan ko kaysa sa ibang tao naman. Pinsan ko naman yan, di ba? Pero gago ka. Gago. Yun lang masasabi ko dito sa malditang ito, no? Siguro kung ito ay pinsan ko, baka pinagmumura ko na rin to Buti na lang di ko siya pinsan. Di ba? Maski na matanda ka, pero mali ka sa paningin ko, murahin kita. Di ba? Bastos ka Hindi na nga nagsasalita yung pinsan niya, pinipersonal niya ng husto.
Di ba? The People's Initiative pushed by some groups is now dead on arrival following the Senate's push to amend the Constitution through a Constituent Assembly, yung CONAS. Ayun po ang sabi ni ito, no, senadora na ito. Quote, ang PI ninyo ay DOA na. Yan, ang yabang ano. PI. Puto ni Ining. Ang puso ni Ining. wag nyo nang baguhin yung ano, last two letters ng puso or puto. Pero wag nyo pong sasabihin ng puto sa mga Meksikano. Baka kayo ay sampalin o suntukin. Di po ba? Oh, ito pa sabi niya, oh. Happy ako kasi naudlot na ang PI. Kasi nga po, no, sinasabi niya, ang nagsusulong ng PI na yan, no, ay si Nong Martin. 'Di ba? Pero hindi naman niya mapatunayan, sinasabi niya lang kasi lahat ng mga text messages galing daw sa mga trabahador sa opisina ni Nong Martin. O nasaan ipakita? Ito yung classic textbook na tulad nitong si Buwakang Ina, walang maipakita. Andali namang gumawa ng ganyan eh. Di po ba? Ay, susme. Kaya tuwang-tuwa siya kasi alam niya nagwagi siya sa kanyang laban sa kanyang pinsan. Ayan, di ba? Yan, yung classic textbook ulit nitong Buwakang Inang to. Feeling superior, ang galing-galing. Yan. Yun ang importante. So I think Senate President should be congratulated for successfully negotiating an alleged corrupt PI. Paano mo nasabing corrupt ang PI? What's your evidence? Napag-aralan mo ba? Cite an evidences kung bakit corrupt ang PI. Di po ba? Oh. But CONAS is slippery slope dahil baka mabuklat pati politika. O bala kayo diyan. Sinabi na nga ni Angara eh. No? Ito tamang hinala lang eh. Di po ba? Oh, kaya tuwang-tuwa siya dahil natalo niya yung kanyang pinsan. Nagwagi na naman siya. O, di ba? May patutsada na naman yan. I-interview naman dun yan sa samahan ng mga nanlolokong inchik. Yan. Okay? So, yan po. O, dito. Pasok ulit tayo dito. Di ba? Sinabi niya. Yung baka daw mapasukan ng politika. O, politiko ulit. Baka singitan ng kung ano-ano. IME is still wary of charter change despite Senate's turn around. O, yun na talagang tamang hinala, mga kababayan. Baka daw masingitan pa ng kung ano-ano. Eh, sinabi na nga, no? Saka nandun ka naman siguro. 'Di ba? Iilan lang kayong senator, 24. Baka sabi mo, hindi ka pa a-attend yan sa plenaryo. Di po ba? Eh, kasalanan mo na yan. Kung hindi ka umatin at manakita kang di maganda, why you did not come to that debates? Di po ba? At sa pag-aayos niyan, kasalanan yan. O, tamang hinala si Gaga eh. Di ba? O, now, eto pa, isa niyang lintaya ulit, mga kababayan, last article natin sa Politico. Ang binibira niya kasi, mga kababayan, ay yung COMELEC. Maingay siya dahil daw po, nadagdagan ng budget ng COMELEC ng 12 billion, kaya naging 14 billion. Ngayon, sinasabi niya na iyan daw po ay para sa charter change. Ipinaliwanag na nga rin po ng COMELEC chairman na si George Garcia na hindi po yan para sa charter change. Talagang hinihingi nila yung original budget. Ang original budget ng COMELEC is 19.4 billion pesos no, sa 2024. Pero ang ginawa ng Department of Budget and Management, no, sinubmit nila, nung pagbalik sa kanila, naging 2 billion na lang. Ini-slash po ng 17.4. Nung pagdating sa BICAM, nire-request ni George Garcia, yung chairman ng COMELEC, na ibalik nyo po yung remaining balance. No? Kasi original 19.4 eh. Why you only give us 2 billion? Di ba? Oh, ngayon ang ginawa sa BICAM, they put in 12 billion. Hindi po yung kabuang remaining balance na 17.4. Ngayon, ang insinuation, ito na
Nung lumabas itong si Nong Martin, sabi niya, okay, talakayin natin ang charter change. O ayun na, nagsulong na, may pirma video pa na EDSA pera. Tapos itong si Amy, ang tinatalakan niya ay itong COMELEC. Ha? 'Di ba? Si Nong Martin at COMELEC ang tinatalakan nitong maldita ng bayan ninyo. Ang sabi niya ito, tanga-tanga ka kasi eh. Ikaw ba, tanungin na lang muna natin siya, ikaw ba, Senadora Amy, during that bicameral meeting ninyo dun sa budget deliberation, nandun ka ba during that time na pinag-uusapan na yung budget ng COMELEC sa BICAM? Di sana kung nandun ka, nag-object ka na. Kaso ngayon ka nag-o-object nung lumabas itong charter change issues. Di po ba? Nang hirap sa atin eh. Saka kayo ngangaw-ngaw, no? Nung tapos na yon. Tapos kung merong issue, ikinakabit nyo ngayon doon, nililink ninyo. Sinasabi na nga, pinapatunayan na nung chairman doon na hindi po yan para sa charter change. Pero ito pa rin ang sinasabi ni Jaime, nasingitan kami. Jaime Marcos, furious over insertion of 12 billion in COMELEC budget for plebiscites. Senator Marcos is fuming. Galit na galit siya. Fuming eh. Diba? Nag-aalab ang galit niya over the double-digit increase in the Commission on Election budget to hold plebiscite this year, saying she was unaware of it until the 2024 GA Act was signed into law. O tignan nyo yan. Naandoon ba? Meron ba sa line item nung budget ng COMELEC during that BICAM or budget deliberation na para sa plebiscite? Sige nga, nasaan dyan? Di po ba? In an interview on One News sa Totoo Lang Tuesday, Marcos aired her suspicion, Suspicion, tamang hinala, pero nag-aalab sa galit. Buti sana kung nandun siya sa bicameral meeting na yan nung budget deliberation mukhang wala naman siya. Sa kanya lang daw nalaman, no nandito na. Di ba? Sa kanya lang nalaman daw nung lumabas na tong Chacha. Di ba? So what are I doing then? Kung mahalaga naman pala itong budget ng COMELEC. Di ba? She said, mentioned that the poll body only sought 2.2 billion for the conduct and to supervise elections, referenda, recall votes, and plebiscite. But its budget rose to 14.2 billion in the final version of the GAA. Sabihin ko na lang ang totoo talagang nasingitan kami ng budget na napakalaki. 14 billion na hindi naman namamalayan. Ang tanong, yung bang 12 billion gagamitin dyan sa plebiscites? Di po ba? Tamang hinala lang Yan aired her suspicion. Suspicion. Pero sobra na siyang maingay. Kasi gusto niyang ipangalandakan sa ating kaisipan na itong COMELEC ay gagamitin para sa charter change. Suspicion. Walang ebidensya. Di ba classic textbook nito? Ito Di ba tama mali ako? Di ba? Tapos sabi niya pa ito gamitin natin yung 14 billion sa ibang bagay. Halimbawa sa gasolina, diyan sa PUB na namamatay na sa hirap ang ating farmers at ang presyo ng bigas, magsubsidize tayo kung kinakailangan. Nek mo, puro na lang ayuda. Kaya ang mga tao namimihasa sa ayuda. Tapos, makikipag-away sa gobyerno tulad nitong nandito sa PUB modernization dahil, lagi na lang nag-give in ang gobyerno? Hindi pwede naman yon. Huwag mong gamitin ito, Senadora Amy. Pakita mo muna sa amin ano ang dahilan ng COMELEC, bakit sila nanghingi. Hinihingi nga nila ulitin ko, hinihingi nila yung original na budget proposal na 19.4 billion pesos. Ipakita mo rin sa amin ano ang dahilan nung mga nandun sa BICAM, bakit nila idinagdag yung 12 billion pesos. Di ba? Hindi Ang sabi nga, suspicion. Suspicious ka, tamang hinala ka.
parang sa isang babaeng selosa, laging tamang hinala. 'Di ba? Tapos gagamit ka nga nitong mga poverty porn. Oh, 'di ba? Ay, nako. Nakakawalang gana itong isang Marcos na ito. Minsan wala na talagang hulog eh. 'Di ba? Para umayon ako sa iyo na hindi dapat bigyan ng 12 billion additional budget itong COMELEC, ibalik sa 2.2 yung budget nila. Paliwanag mo sa amin, wala na yung tamang hinala. Suspicion lang eh. Asan ang ebidensya? 'Di ba? Nagagamitin yan para sa charter change. Nakakagalit mga kababayan, nakaka-high blood. O kayo po, ano pong inyong masasabi diyan, no? Si Senator Angara ang inilagay na maging isang chairman diyan po sa debate para sa economic provisions, no? Unless provided by law. Ayun yung gusto nilang i-amend doon sa mga Articles 12, 14, and 16. And si Robin, tanggap niya naman. Mukhang maluwag sa kanyang kalooban at sinusuportahan niya ang charter change for economic provision. Tapos itong inyong atin ng bayan na maldita, tamang suspetya sa additional budget ng COMELEC. O, kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.